Good day each and everyone, especially to you, ma'am. I am Marisa Pama Pulido and my partner for this report is Miss Cassandra Carval. And our topic is Life and Works in London, 1888 to 1889. The chapter 15. I am dedicating myself night and day to certain studies about our country, its history, its administration, the very rich collection of the British Museum, a collection which cannot be found anywhere else, is serving my purpose. For this reason, I will stay here for a long time, Jose Rizal said. So pagkatapos ng paglalakbay ni Jose Rizal sa Estados Unidos, nanirahan si Rizal sa London mula Mayo 1888 hanggang Marso 1889. Pinili niya ang lungsod na ito sa Ingles upang maging kanyang bagong tirahan sa tatlong dahilan. So mayroong tatlong dahilan si Rizal. Una, upang mapabuti ang kanyang kaalaman sa wikang Ingles. Pangalawa, upang pag-aralan at i-annotate ang Sucesos de las Islas Filipinas ni Morga, isang bihirang kopya nito na narinig niyang makukuha sa British Museum. At ang pangatlo, ang London ay isang ligtas na lugar para ipagpatuloy niya ang kanyang pakikipaglaban sa paniniil ng Espanya sa London. Malalim siyang nakibahagi sa pag-aaral ng Filipiniana na kompleto niya ang pag-aanunsyo sa aklat ni Morga. Nagsulat siya ng maraming artikulo para sa La Solidaridad bilang pagtatanggol sa kanyang bayan laban sa mga kritikong Espanyol. Nagsulat siya ng isang tanyag na liham sa mga kabataang babae ng Malolos at dinala niya ang kanyang napakaraming sulat kay Blumetrit at iba pang kaibigan at kamag-anak. Paglalakbay sa Atlantic. Ang transatlantic na paglalakbay ni Rizal mula sa New York hanggang sa Liverpool ay isang kaaya-aya. Nanalo siya ng maraming kaibigan ng iba't ibang nasyonalidad sakay ng sa lungsod ng Roma dahil sa kanyang pagiging palakaibigan at sa kanyang kakayahan bilang isang linguist. Tunay si Rizal bilang isang linguista ay kakaunti ang mga kapantay sa mundo. Taglay niya ang bigay ng Diyos na talento para sa mga wika. So habang nasa biyahe, pinasaya ni Rizal ang mga pasaherong Amerikano at Europeo sa kanyang kahangahangang kasanayan sa yoyo. Yung yoyo yung laruan na ginagamitan ng kamay. Bilang isang nakakasakit na sandata, ang yoyo ay isang maliit na kahoy na disc na nakakabit sa isang string mula sa daliri. Ginagamit ito ng mga batang Pilipino bilang laruan. Ngunit minanipula ito ni Rizal bilang sandatas ng pagkakasala sa labis na pagkamangha ng mga dayuhan. Nakasakay sa vapor ang ilang Amerikanong pahayagan na patungo sa Europa. Tinalakay ni Rizal sa kanila ang kasalukuyang mga suliraning panlipunan at pampolitika ng sangkatauhan at nakitang hindi sapat ang mga ito sa geopolitics. Hindi niya masisiyahan ang kanyang pagsama dahil ang mga ito ay lubos na mababa sa kanya. Dumating si Rizal sa Liverpool, England noong Mayo 24, 1888. Nanatili siya ng isang araw sa daunang lungsod na ito. Ang naging buhay ni Jose Rizal sa London noong Mayo 25, 1888. Isang araw pagkatapos ng pagdaong sa Liverpool, pumunta si Rizal sa London. Sa maikling panahon, nanatili siya bilang panauhin sa tahanan ni Dr. Antonio Regidor, isang pagpapatapo noong 1872, at isang praktikal na abogado sa London. Sa pagtatapos ng Mayo, nakahanap siya ng isang maliit na boarding place sa Crescent Primrose Hill. Siya ay isang boarder ng pamilya Beckett. Ang mga Beckett ay sina
Ginoong Becket, organista ng Saint Paul Church, Ginang Becket kanyang asawa, at tatlong kaakit-akit na anak na babae. Ang pinakamatanda sa magkakapatid na Becket ay si Gert Gertrude at na tinatawag na Getty ng kanyang mga kaibigan. Ang tahanan ng mga Becket ay maginhawang matatagpuan, malapit ito sa mga pampublikong park at nasa loob ng madaling paglalakad papunta sa British Museum kung saan inaasahan niyang gagawa ng maraming gawaing pananaliksik. Nakilala ni Rizal si Dr. Reinhold Rose, ang librarian ng Ministry of Foreign Affairs at isang otoridad sa mga wika at kaugalian ng Malayan. Si Dr. Rose ay humanga sa pagkatuto at katangian ni Rizal at malugod niyang inirekomenda siya sa mga otoridad ng British Museum. Tinawag niya si Rizal na isang perlas ng isang tao o una perla de hombre. So ginugol ni Rizal ang karamihan sa kanyang oras sa British Museum sa pag-aaral ng mga pahina ng suksesos ni Morgan at iba pang pambihirang mga akdang pangkasaysayan sa Pilipinas. Siya ay madalas na bumisita kay Dr. Rigodor at nakipag-usap sa kanya ng mga problema tungkol sa mga usapin sa Pilipinas. Siya ay gumugol ng mga linggo sa bahay ni Dr. Ross kung kani-kanino siya ay nagkakaroon ng maraming magagandang talakayan tungkol sa linguistika. Naglaro din siya ng kuliglig o popular na larong Ingles at nakipag-boxing kasama ang mga anak ni Dr. Rose. Mabuti at masama. Balita mula sa tahanan. Parehong mabuti at masamang balita ang nakarating kay Rizal sa London. Ang mga masamang balita ay ang mga kawalang katarungang ginawa ng mga otoridad ng Espanyol sa sambayan ng Pilipino at sa pamilya Rizal. Kabilang sa mga ito ay ang pag-uusig sa mga makabayang Pilipino ng Maynila at sa mga kalapitbayan na lumagda sa Petition of 1888 na iniharap kay Don Jose Centeno, Gobernador Sibil ng Maynila noong Marso 1, 1888. Ang petisyon na ito ay naka-address sa Reina Regent ng Espanya na humihiling ng pagpapatalsik sa mga praile kasama na si Arsobispo Pedro Payo, Dominican ng Maynila. Kabilang ang kaguluhang agraryo ng Calamba noong 1888 kung saan ang mga nangungupahan kabilang ang mga Rizal ay inusig ng pamamahala ng asyenda. Manuel T. Higaldo, bayaw ni Jose Rizal na ipinatatapon sa Bohol. Ang isa pang bayaw ni Mariano Herbosa, asawa ni Lucia, ay pinagkaitan ng paglilibing bilang Kristiyano dahil sa maling alingaw-ngaw na hindi niya pinagtapat mula noong kanyang kasal. At isang kaibigan ni Rizal na si Laureano Biodo, isang medical na estudyante sa UST, ay nakakulong dahil may nakuhang kopya ng Noli Me Tangere sa kanya. Isang magandang balita ang nagpasaya kay Rizal at iyon ay ang pagtatanggol ni Rev. Vicente Garcia na sa Noli laban sa mga pagsalakay ng mga praile. Narinig niya ang magandang balitang ito mula kay Mariano Ponce. Lubos siyang nasiyahan sa patapang na pagkilos ni Padre Garcia, isang kagalang-galang na Filipino na kanon ng Manila Cathedral. Sa sikat na liham na ito, sinabi niya, "Tayong mga kabataang Pilipino ay nagsisikap na buuin ang isang bansa at hindi dapat huminto sa ating pagmarcha, ngunit paminsan-minsan ay ibaling ang ating tingin sa ating mga nakatatanda. Nais naming basahin sa kanilang mga mukha ang pagsang-ayon
sa aming mga aksyon. Sabik tayong matutunan ang nakaraan ng Pilipinas na kailangan nating maunawaan para matalinong magplano para sa hinaharap. Nais naming malaman ang lahat ng nalalaman ng aming mga ninuno at pagkatapos ay idagdag ang aming sariling pag-aaral sa kanila. Kaya mas mabilis tayong umunlad dahil maaari tayong magpatuloy mula sa kung saan sila tumigil. Pinakadakilang tagumpay ni Rizal sa London ay ang pag-annotate sa gawain ni Morga. Ang anotasyon ng tanyag na gawaing pangkasaysayan ni Dr. Morga na pinamagatang Sucesos de las Islas Filipina, Mexico 1609, siya ay gumugol ng maraming araw sa silid ng pagbabasa sa British Museum sa pagbabasa ng mga pahina ng mga aklat na ito at puspusang pinag-aralan ang mga lumang kasaysayan ng Pilipinas, tulad ng mga isinulat ni Father Chirino, Father Colin Gonzola, Plasencia at iba pa. Sa lahat ng nakasulat na kasaysayang inilathala noong unang taon ng rehimeng Espanyol, ang kay Dr. Morga ay sa kanya tinuturing na opinyon ang pinakamahusay. Sa isang liham kay Blumetric noong September 17, 1888, sinabi ni Rizal, ang akda ni Morgan ay isang mahusay na aklat. Masasabing si Morga ay isang makabagong scholar na manggagalugad. Wala siyang kababawan at pagmamalabis na makikita sa Kastila. Ngayon, siya ay nagsusulat ng napakasimple, ngunit ang isa ay kailangang magbasa sa pagitan ng mga linya. So sa loob ng halos 2 taon, mula 1888 at 1889, si Rizal ay malalim na nahuhulog sa kanyang makasaysayang pag-aaral sa London. Sa panahong iyon, ang kanyang mga kababayan sa Espanya ay naglulunsad ng krusada para sa mga reforma sa Pilipinas. Minsan, hinimok siya ni Mariano Ponce na hindi pa niya nakikilala at naninirahan noon sa Barcelona na mag-edit ng isang pahayagan na magtatanggol sa interes ng mga Pilipino mula sa marahas na pag-atake ng kanilang mga Spanish detractors. Tinanggihan niya ang hiling ni Ponce dahil abala siya. Ngayon, isinulat niya kay Ponce noong October 12, 1888 na ako ay nakatuon araw at gabi sa ilang pag-aaral kaya hindi ko nais na mag-edit ng anumang pahayagan. Short visit to Paris and Spain. So, Miss Cassandra Carbal will continue our topic. Thank you.